Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back. At eto nga mga karbin natin na malala na to. Shock lahat. Nako, kapapasok lang BBM, nauubos na ang swerte mo. Aba, matibag, butata kay SP Alan. Nako yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karbin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga, simulan na po natin to. Alam nyo mga kareaksyon, Mga kabayan, nakakahiya itong si Matibag. Ito, panoorin po ninyo. Paano? Ito na yung sinasabi kong Ayan mga kareaksyon. Iba-iba na pong propaganda ang ginagawa niya at Siyempre. panindak. Lahat po Dinadaan gagawin po nila niya sa yan. maraming riketitos, sa maraming Dokumentos. pananakot, sa maraming kung ano-anong pronouncement niya. Panoorin po ninyo. Panoorin sige. ninyo. Dito mga kareaksyon, nakaharap siya sa laptop. Laptop. yung sinasabi kong kaso tungkol dun sa Philippine SEA Games Ayan o. committee, organizing committee na Ayan. Habang nagbabasa po siya sa Ay, grabe mga kabayan yung kanyang nakita dyan ay yung kikiam, di ba? Yung kikiam daw mga kabayan, yun ang ikakaso kay kay Senator Alan. Grabe na. laptop niya, merong nagre-record sa kanya. Ito na yung kaso, ganyan, ganire. Talagang binibuild po nila si Cayetano at ikukulong nila si Cayetano. Correct. Ikukulong po nila si Cayetano, hindi matatapos ang impeachment ni Sara Duterte, ikukulong si Cayetano. By hook or by Ito crook, po. di ba? Gusto lang ikulong. nakita ko po, nakarating na sa akin yung JS nila noong 2019. Nakuha na po natin hanggang to the present itong 2019. Ay, grabe. sige. Yung papasabihin na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong Gago. Sorry mga kabayan. Ang ibig ko pong sabihin, no? Ay, babalik tayo sa 2019. Ito ngang 2026 hindi niyo masolve. Yung 2025 mga kabayan, flood control hindi niyo masolve mga kabayan natin. Ano ba? Ha? Pabaliktad yata ang utak ninyo no? Ano ba ito sila mga kabayan? Wala na ba silang alam talaga kung di Duterte allied, Duterte, yun na lang ba talaga ang gusto nyong trabahuin? Ha? Grabe naman. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Pinasisweldo kayo ng taong bayan. Di ba? Ang gusto ng taong bayan, lumabas ang totoo dyan sa flood control. Pero anong ginagawa nyo? Iniiwasan po nila yan, mga karibyo natin. Ha? Iniiwasan nila at pumunta tuloy sila sa 2019. Anong mapapala ng taong bayan dyan? Ibig sabihin, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 years na po mga kabayan. Ha? Ilang beses na pong inimbestigahan yan, babalikan nyo pa. Ano to? Mga karbin natin, anong nangyayari sa utak ni Matibag? Aray ko po, ha? incorporate mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. So tiningnan ko po yan. Grabe. Tapos kinuha po natin tong 2019. Ikaw na magaling. Lumalabas po tong 2019 ay sila pa rin yung si Susara pa rin po ang chairman at president at si Estacio pa rin ang CFO at si Bensuceso pa rin ang Grabe. corporate secretary. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka. Ay, nagtaka Nung pa. binanggit natin na imbestigahan Sa natin flood control, hindi ka nagtataka. Bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Halang Peter Cayetano? Bakit hindi siya magre-react? Oo. Siya yung chairman Siya yung Siya yung tinutumbok. pinaka-head Ba't hindi siya magre-react? Talagang operator talaga to mga kareaksyon. Isa siyang political operator. Correct. Wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan Sa ngayon, natin sa Monday. sa ngayon, hindi nyo pa nilalagay. Pero dadating ang panahon, isasama mo yan. Yan ang pattern ninyo, Matibag, no? Ang gulo-gulo naman ni Matibag, mga kababayan. Nasobrahan. Kaso nga lang, pabalik ang utak, mga kababayan. Imbis na mag-focus sa mga issue na kinaharap natin ngayon, like flood control, very relevant. And
yun po ang inaabangan ng taong bayan, kung sino po talagang mananagot, hindi. Bumalik ng, ay nako, ikaw Matibag, sige, simulan mo sa simula. Simula kay Aguinaldo. Sige. Ha? O doon na lang kay Aguinaldo mo simulan hanggang sa kaya Duterte lang, wag na yung PBBM ha. Hanggang Duterte ka lang. Mag-imbestiga ka ulit para malaman mo lahat-lahat mga karabin natin. Gawin na natin itong sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Dahil officially, Ayun based on na, the record lumabas po ng na. SEC, yung hawak nating papel ngayon, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan. Sakali, kung meron sakali na lalabas dito Sakali. Pasakali ka pa, inayupak. mga anomalya, baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. So ito yung siguro dapat bang masagot. At hawak Ginagawang na tanga ni mga Matibag, no? financial statements, Ginagawang tanga ni Matibag yung taong bayan dito. Akala niya siya ng matalino. na mga may rental na nagasto 650 million, 300 million plus na consultancy. So, Alam naman, saka nakuha ko na rin po yung audited financial statement ng kampanya na ito. So ito po, doon po yung mga dokumento naman. Sa Lunes po, mag-issue tayo ng subpoena para sa Friday na imbitahan si Ramon Susara, si Dexter Estacio, John Lester Suceso at ibang director. alam mo ka ni At Matibag. Testificandum and Duces Teco po ito. Ba't di mo gawin? Ba't di mo gawin? Kaya lang mga kareaksyon, ninenervous po ito si Matibag sa Lunes. Mamaya, magre-react po ako mamaya mga ka-reaction ha. At ang reaction ko dito, di ba napas lang po siya mga ka-reaction. Ngayon, parang meron na silang lead. At itong lead na to parang love triangle o may nagsasabi naman na nagka-onsi yan. Pero parang lumilitaw sa mga balita. May lumabas na text, mga kabayan, may mga text messages. Yung Boss B. Sino kaya yung Boss B na yun, mga kabayan? No? Hindi po ito related sa kanyang pagbablog. Oh. Related po sa personal. Pero Personal, okay. papanood ko po sa inyo yung ibang vlog niya. Nakita ko sa, by the way, yung mga pamilya nito, rest in peace sa babaeng ito. Sino man to? Si Mima. Mima. At yun, nakikiramay ang reaction TVPH sa pagkawala niya. At hindi po Ayan yun. Pakinggan po natin si Sarah. Maganda po yung maganda yung Reaction. reaction niya sa nangyari. Sige. Hindi po maganda yung nangyari, by the way, crime po yan. Oy, John Beck, tingnan mo nangyayari. Kabilaan, may John Beck, baril, gumalaw ka na. Tapos sasabihin mo, Mamaya mga kabayan, ipapakita po natin na yung komento ni Auntie Claire. Si Auntie Claire nagsalita mga kabayan patungkol po dito sa pagpanaw ng isang BBM vlogger. Mamaya, banatan din natin si Auntie Claire mamaya. Tahimik, napakatahimik ng pero yung mga DDS vlogger, alam ko, hindi sila natutuwa sa nangyari. Correct. Ako, hindi po ako natutuwa sa nangyari kasi vlogger yan eh. Vlogger din yan. tayo. Tinodas. So, tao din yan, Pilipino din yan, Pilipina din yan. Hindi naman kinakailangan Oo nga okay lang, magbanatan tayo dito sa social media. Magbanatan tayo dito. Kahit anong sabihin nyo. Kaso nga lang mga kabayan, eto this is my personal opinion mga kabayan. Ang problema kasi dito kay diyan kay Mima, ay masyadong personal yung mga banat niya Masyado pong mga below the belt na yung iba mga kabayan. Diba? Kay Mima. Yan lang napansin ko tapos mahilig siyang magmura mga kabayan, Imbis na yung balita, yung bigyan niya ng reaksyon, yung vlogger din po yung binabanatan niya, di ba? Tayong mga tayong mga taga-suportar o tayong mga supporter. Banatan natin yung personalidad or yung government official, hindi po yung mga vlogger din kasi pare-paras lang tayo dito mga kababayan,
barilan o maganuan para lamang makita ang punto ng bawat isa. Hindi po tama yan. Mali po yan. Kinukondena po natin ang bawat krimen. Correct. At kung natutuwa kayo sa nangyari, huwag kayong matuwa. Kasi pangit ang nangyari. Hindi maganda yung nangyari. Para sa akin, nalulungkot ako. May mga taong nagko-comments pa na para bagang ganun nawala na yung buhay ng isang tao. Talagang banat pa sila ng banat pa sila ng banat. Pero personally ako, nalungkot ako kasi nga, vlogger yan, nasa kabilang side yan, Pilipino yan, crime ang nangyari, hindi po maganda yan. Pwede naman babanat ako, babanat siya, ganun lang naman talaga. That's what po I'm ang trying to pag-vlog. point out, no? Wala po. Magbanatan tayo, di ba? Ganyan. Okay lang Umaabot yan. na sa ganyan. Ibig sabihin, kailangan maimbestigahan po yan. Correct. Kailangan maimbestigahan yan. Kaya lang, minsan, sabi ko nga, panoorin po natin ang sinabi ni Manong, unang-una, inuulit ko po, kinukundina po natin ang lahat ng supporter. At talagang hindi ako maniniwala na magagawa ng mga Duterte. Hindi ako maniniwala. Ako rin. Kasi unang-una, mga kareaksyon, kahit pa siya lang po ninyo yung kanyang channel, halos wala na po siyang views eh. Hindi naman sa pag-ano, mga kareaksyon Dati, nakikita ko po ito nung panahon ng eleksyon nung 2022, malakas siya kasi nga, Sara Duterte, Bongbong Marcos. Nung nagbongbong Marcos na lang siya, halos wala na pong nanonood sa kanya, mga kareaksyon. Kaya imposibleng babanatan pa siya ng mga DDS. Actually, hindi ko na nga naririnig to eh. Narinig ko na lang ngayon, yun nga, yung nangyari sa akin, nakakalungkot naman. Pero, yun nga, magano po tayo, magpigil po tayo, huwag po tayong gumaya sa ginagawa nila. Buhay po ang nawala, crime po ito, Pilipino yan. Kakatatay mo ng tatay mo karton na yan. Problema dito, pag naman na sinabi mo yung mga pinaggagawa nito, sasabihin na patay na. Kaya lang, siyempre, ang tao, uhusgahan ka kung ano yung ginawa mo, no? Pag namatay ka na, no? Ewan ko. Patay na. Isipin mo yung kabatang-bata mo na sinasalbahe mo yung matandang, wag na yung pagiging presidente, no? Dahil lang sa kayo ay sumusweldo, nababayaran dyan sa grupo nyo. Tapos ngayon, ang sinisisi nitong mga vloggers ni BBM ay si Duterte raw. Correct. Ano naman ang kinamalayan ng mga Duterte dyan? Kayo yung problema sa inyo, nagbablog kayo, political vloggers kayo kuno, pero puro kabastusan at puro walang kwenta yung mga pinagsasasabi nyo. Hindi naman kayo mga political vloggers. Oo nga eto dito sa channel natin, dito po sa Pinas News Review, bahala na pong walang views, di ba? Huwag lang tayo magtolo-tolo sa pagmumura, mga kababayan. Si Mima, parang sumikat yata siya sa kanyang pagmumura, mga kababayan. Di ba? Grabe yung, yun eh. Grabe po yung mga tirada ni Mima, no? Vloggers mga ano kayo mga chismoso at chismosa. Correct. Na wala naman laman yung mga pinagsasasabi nyo. Saka nakakita ng political vloggers na sasayaw ka, tatay mo karton, lalagay sa garapon. Ano yun? Personal. Matino pa ba pag-iisip nyo nun? Ngayon, nung namatay yung kasama nyo, ang sisisihin nyo si Duterte. Di ba mga tanga kayo? Mga tanga. Ngayon, si Presidente Duterte, karton pa hanggang ngayon sa inyo, ito. Palagay ko, magiging assets na ito in the future. Maybe in a few months, assets na ito. Sino ngayon ang ang mahirap sa inyo, pag bumalik sa inyo yung karma, iisisisi nyo sa mga Duterte. Diyos ko po. Kayo mga BBM vlogger, iisa na naman ang linyada nyo. Isisisi sa mga Duterte. Di ba? Nakakulong na. Di ba mga kabayan, yung pinost ko kahapon ba yun? Di ba? Yung lalaki. Hindi pa na i-report, hindi pa tapos yung report ng police. Duterte na agad ang sinisi niya, mga kababayan. Anong klaseng pag-iisip yan, mga karbyo natin? Di ba? Wala pa yung police report.
Advance talaga, mga kababayan, ang paninisi nila. Doon si Presidente Duterte at lahat, hindi na nga niya maintindihan kung makakatayo siya o makakaupo pa kung sa katandaan eh. Duterte pa rin ang sinisisi niya. O sige, karton pa kayo pa more. Tatahin yung karton ha. O ayan, Mima alisin yung alikabok. Tingnan po niya ang reaction. Kaya tayo mga Niya, may laptop siya na mamahalin pero hindi niya lang alam kung paano buksan, kung paano gamitin. Ganito, Sarah. Buksan mo yung Yan laptop. yung mga banat niya. Siyempre, di ba may laptop ka? Pag bukas mo ng laptop, i-press mo yung button, on button. Kung lobot yung laptop mo, kumuha ka ng charger. I-charge mo, isaksak mo. Oo. Kung meron namang percent yung laptop mo, open mo lang, press the button. Ngayon, paano ka makakapag-internet? Paano mo mapapanood yung vlog ko? Oo. Punta ka sa com. Tapos, or di kaya Safari. Oo. Tapos, i-connect mo muna sa Wi-Fi. Oo. Connect ka muna sa Wi-Fi. Pag na-connect mo na sa Wi-Fi, pwede ka na mag-laptop. Pwede mo na i-search doon, no? Kung ano yung gusto mo i-search. Putang inang yan. Ganon. Tapos pag ano, sarado mo. Power off the button, sarado mo. Oh, gets? Putang ina. Bobo kasi. Grabe. Yan po yung mga vlogs niya, mga kababayan. alam niyo mga karya dito. Alay ng mga yan para ididiin kay Sara sa mga Duterte. Di ba? Hindi nyo ba naiisip yun? Patay na siya, guys. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung mga sinasabi. Duterte, ano naman kung kumakalat na balita? Lahat na lang tinarayar mo. Tangina ba naman mga minamahal? Imagine na. Nai-issue ka na sa pagnanakaw, kaya nga na-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagka-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano kung kumakalat na issue? Kaya pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka na. Pero eto, nanonood tayo sa mga vlogs niya, no, mga kababayan. May isang, mayroon ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, kung tinira din ba niya yung mga involved sa flood control? Parang hindi naman yata, no, mga karibin natin. Anong bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man kung putang ng balitang kumakalat na to? Eh, totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung pinaka napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, ang kasalanan ng sanggol. Actually, mga kababayan, no, itong si Mima, hindi ko alam kung nagparetoke po ito. Hindi, actually, nung una po kasi ako mag-vlog dito, kaya nakita ko siya. Hindi pa siya ganito kakinis, ganito kaganda, di ba? Medyo may no? Tapos yung naka green screen pa dati na mga kababayan, hindi niya pa pinapakita yung bahay nila. No, naalala ko lang kasi Duterte supporter po ito, mga kababayan. Duterte supporter po ito, solid po ito. Sa panahon ni Tatay Digong, promise, no? Pinapanood ko po ito dati. Nawalan lang po ako ng gana sa kanya nung bumaliktad na siya di ba? Sabi ko, bakit ganon, mga kababayan? Bigla na lang nag-iba yung nito, yung content. Dati, pinagtatanggol pa nito si Tatay Digong, no? So, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kababayan, kasi, ay nako, para tayong mga vloggers, no? Kung ano yung sa paniniwala natin, kung ano yung, diba? Yung totoo, sana sa totoo lang tayo, mga kababayan. No? Sana sa totoo lang po tayo. Alright? Tuturuan ko kayo kung paano magbukas ng laptop. Kaya kami pumunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Gusto namin itong malaman, totoo ba kumakalat na balitang to? Kasi ayaw manira, hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yun? Silent means yes. Ngayon, gusto namin marinig dito, totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta Sara Duterte, ano na naman itong yung mga sinasabi. Sara Duterte, ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang tinarayar mo. Tangina ba naman mga minamahal? Imagine na. Nai-issue ka na sa pagnanakaw, kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano itong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man kung Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw, kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagaan ng impyerno. Talaga nga namang pinanindig. Pumaslang dyan sa babaeng yan. At
paano po magiging masaya ang isang yung mga ka-reaction nito? Dito po sa video na ito mga ka-reaction, talaga noon pa talaga mga ka-reaction. Ah. Ano daw, sino daw ang kapatid ng sinungaling? Magnanakaw. Sino ang kapatid ng magnanakaw? Sinungaling. Sino yung tatay nila? Sino yung tatay nila? Oh, Si di ba? Bongbong Ano yung yata. tatay nila? Oh. Tapos yung tungkol sa kanyang pinag-aralan. Dahil nasa website daw po ninyo na kayo'y nagtapos sa isang eskwelahan sa abroad. Tapos sa ano ba yan? Oxford. Sa Oxford. Nung i-check daw ho wala Anong daw ho Oxford? kayong natapos na kurso doon. Degree. Wala Mayroon siguro, hindi kami mag-agree dahil nung pumunta ako, hindi ko masagot kagad dahil lahat ng papeles ko, lahat ng mga certificate ko, lahat ay nawala sa palasyo, 26 na iwan doon. So hindi ko wala nang hawak. So yung first chance I got, tumatawag ako sa Oxford, sabi ko padala ninyo ako ng kopya. Sabi na hindi ka namin kilala nasa telepono ka lang, kailangan ikaw pumunta rito, magdala ka ng passport, o kahit na anong ID, tapos bibigay namin sa inyo. So the first chance I got, nasa session kami noon, nung pag-break Anong namin, session? tumakbo ko sa England. At yun, ang ginawa ko, wala Tumakbo pang sa kalahating England? oras, binigay na sa akin. Yun, pinost ko na ngayon sa aking Ano po yung ibinigay sa inyo? certificate. Na kayo ay This is to certify that Ferdinand Marcos Hustler. completed BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... Ito, meron Go dito. ahead. Go. We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. According to our records, he did not complete His degree. but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng Ganun po kalupit yung mga Marcos Sr. Pati Oxford kaya niyang humiling Grabe, ng no? special diploma. Special po yan. Special diploma lang ang nakuha ni Bongbong. Dahil special child niya Di ba? philosophy and economics yan. Sabi ko, bagsak naman ito lagi ito, politics So sabi ko, sabi ko, gagawin ko na lang political science. Sabi nila, kung gano'n ang gagawin mo, lumipat ka na lang dito sa ibang course. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's. So yeah, it's a bachelor's degree. Yeah, it is my Okay. Naka-4 na taon ho kayo na 3 taon. Ang university, ang college sa England, 3 taon. Okay. yung Wharton no? Yung Wharton, di ko nagtapos. Dahil umuwi ako, nag-vice governor ako. Grabe. According to our Grabe no mga kababayan. Dami palang mga paaralan na pinasukan ni President Bongbong Marcos Jr. Eto dito sa Pilipinas, pag marami kang pinasukan na schools, isa lang ibig sabihin nito. Pasaway ka. O dito sa Pilipinas, pag palipat-lipat ka ng school, pasaway ka. May ginawa kang kung hindi na expelled ka, may ginawa kang kalokohan. Di ba? Parang, records, he did not complete his degree. According to our records, he did not complete inuulit-ulit pa talaga. his degree. Ganun po mga kareaksyon kasinungaling. Ulat ako na nagkaroon ng reaksyon na gano'n. Susundutin ko yung tanong Ito sa matibag. Sir Jan. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction on that? Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo'y nahaharap sa isang proceedings,
hindi na nahihinto na yung ating mandato. At unang-una, Ay nako, Matibag. Wag mong lukuhin yung taong bayan dito, okay? Wag mong lukuhin yung taong bayan. Iisipin mo naman, okay? Coincident ba? Na ngayon pa talaga kung kailan ikaw na ang sasalang? Tapos, sa dami-dami ng iimbestigahan mo, bakit 2019 ka napunta? Bakit hindi ka pumunta sa 2025, 2024, 2022? Yung latest ba na mga kababayan, di ba? Ginagawang bobo ang tao. O kayo, maniniwala ba kayo? Na trabaho lang at hindi personal yung kanyang pag-iimbestiga dyan sa SEA Games? Ayan po ang tanong natin mga kababayan. hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo at based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, may isa po pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly but kailangan i-announce na? Ano daw po ba ang intention? May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko po sagutin dahil kung hindi naman natin sasabihin May nagtanong 2019, hindi sinasadya. Sino ang siraulo magtatanong about 2019? 2026 na tayo ngayon. Di ba? Common sense naman mga kababayan. Ikaw ba interesado ka pa sa mga nangyari ng 2019? Na mayroon pong mga mahahalagang isyong kinaharap ang ating bansa sa 2026, 2025, 2024, 2023. Diba? Ay naku Matibag. Huwag mo namang lokohin yung taong bayan. Masyado ka nang nagmumukhang ob-ob, di ba? Sa sinasabi mo. Yeah? Anyway, ano pong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin. Etong si Auntie Claire. Ayan, no? Ito po mga kabayan. Teka lang. Nag-react na po si Auntie Claire mga kabayan, no? So ito po mga karibin natin, yung reaksyon ni Auntie Claire patungkol po doon sa pagpanaw ni Mima. Sabi po dito, Claire Castro, ikinalungkot ang pagkamatay ng anti-Duterte vlogger. Ayan mga kabayan, nalungkot ka ba talaga? Kasi ito ikaw, galit na galit ka sa palamurang presidente. Sa President Bongbong, ganun din siguro kasi tagapagsalita ka naman niya, di ba? Alam mo ba na itong si Mima ay di ba? Grabe po ang bunganga nito sa pagmumura. Ngayon, sabi niyo ang mga Duterte supporters ay gaya sa kanilang amo, palamura, di ba? Anong mo dito? Anong say mo dito sa kay Mima? Napalamura din mga kaubayan. Wala kayong masasabi dahil kampi sa inyo. Ano ka ngayon? Diba? Is this personal? No? Itong pagkamatay niya, it is personal or may kinalaman sa kanyang pagbablog? Diba? Sabi po dito, ayon kay Castro, no? Okay, kaninang umaga mga ka-clear, of course, nabalitaan agad natin ang nangyari sa isang kilala na PBBM supporter at marami ang nalungkot at marami ang nagulat. Nagbasa ng ilang balita si Castro tungkol sa insidenteng nangyari kay Mima Alicia. Pahayag ito ng pagkalungkot. Yan sabi niya dito. So nakakalungkot mga ka-clear. Mga ka-clear talaga. Vlogger na vlogger nga mga kababayan, no? So anyway, ayan, what I'm trying to point out dito mga karibin natin, at least in-acknowledge po nila, no? Itong si Mima Alicia, no? Na BBM vlogger mga kababayan. So, one of them, no? In-acknowledge ni Castro na isa sa kanila si Mima. Kinonfirm lang, di ba? Parang yun lang pong gusto kong i-point out na kinonfirm ni Castro na itong ang si Mima ay kaisa nila mga karibin natin. Alright. Sabi po dito, ikaw may nagpapatay wag tayo magsalitang ganyan. Hindi pa tapos yung investigasyon, okay?
Concern nga sa adik, sa inosente pa kaya? Aha. Epal na nga lang, tatanga-tanga pa. Kunwari pa nalulungkot. Aray, sabi po, ang galing mo. Nalulungkot daw siya pero doon sa rider wala siyang balita. Ayan na. Yun lang, Antiklera, di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto. Ito pa mga kabayan, ito naman pong si Congressman, ex-Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya po dito, nami-miss ko na yung panahon ni Duterte, yung mga adik ang nakikita mo sa balita na ginugurgor. Hindi yung mga inosenteng riders na nagtatrabaho lang. Correct, no? Nakakamiss yung mga ganun kasi parang kung titingnan mo yun mga kabayan, no, parang araw-araw, kung araw-araw man, buwan-buwan, kung buwan-buwan man, may nagpapaalala na wag na kayong pumasok sa mga ganitong gawain dahil magagaya kayo nito. Ang problema ngayon, nabaliktad na mga kabayan. Di ba? Yung mga inosente na po ang nagugurgor. Parang nagbibigay ng takot, di ba? Sa ating lahat. Whether you are their supporter or Duterte supporter, matakot ka pa rin, matatakot ka pa rin. Bakit? May sinisino ba yung mga hinayupak na yan? Wala. Yung mga adiktos, wala yung sinisino mga kababayan. Kahit sino ka pa. Pag nagkataon, yari ka. Di ba? Sabi po dito, correct ka, sabi po ni Chen, sabi ni po ni General Lin, sa tunay, yes, Duterte lang ang may malasakit. Mito, sabi ni Alili, me too. I miss the addicts who are being killed. I wish they were the only ones who live. So, they could, they could point out who killed them so it would be fun. Ayan, tama, Jude. Sabi po dito ni Aileen, ibalik ang Duterte pagka-president. Ayan, tama naman. Tama po kayo. So, same comments, no? They agree, no? Ako rin, nag-agree din po ako dito sa sinasabi ni gusto kong tawaging senador ito, pero masyado pang bata, no? Ex-Congressman Kiko Barsaga. Pero ito mga kabayan, pasadaan din po natin do kasi mukhang umuurong paurong na po yung Ito, pagbuo ng kaso versus Escudero Villanueva tuloy pa rin ayon sa ombudsman. Tuloy pa rin? Ibig sabihin there's a chance? Bakit tuloy pa rin mga kabayan? Hindi ba tutuluyan na? Di ba? Pagbuo ng kaso versus Escudero Villanueva tuloy pa rin ayon po kay ombudsman. Ito mga kabayan. Sa kanila, itutuloy pa lang. Okay? Yung pagkaso. Pero, doon po kay Senator Marcoleta, tinuluyan na nila. Ba nasaan ang justisya? Mas nauna pa yung huli na kaso kaysa po sa pinakaunang kaso na hinug na, ngayon nahilaw, mga kaubayan, aray ko. Talaga naman. Warning daw, pag di kayo naging loyal, natuta, alam na daw mangyayari. Ayan, itutuloy kasi pag hindi nyo na-impeach si BP Sara, malamang, baka tuluyan kayo. Kailangan ma-impeach nyo si BP Sara para hindi kayo tuluyan. Bakit hindi pa sila nakukulong? Dahil ba lumipat? Correct. At ombudsman, kunyari lang yan para hindi kakalas. O kunyari lang yan para hindi kakalas or maybe panakot na rin, di ba? O para galingan pa nila sa impeachment mga kabayan. Yung dating may warrant na daw, ngayon nahihilaw pa nanghihilaw pa na. Ayan. Parang na-hostage ang dalawa. Correct. O, tama ka. Tama ka po si Jim. Tama ka Jim, no? Parang na-hostage nga yung dalawa Kawawa naman itong dalawang ito mga kababayan. Hawak sa liig ng ombudsman mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong masabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.